naglabas ng garapon. Alam niyo kung nasa loob ng garapon? Centipede, alupihan. Nakakita na ba kayo ng alupihan? Ano itsura ng alupihan? Maraming paa. Ang daming paa nun eh. Ang pinakamababang bilang doon, mga 15 pares. Pero karamihan dyan, mahigit 100 pares. So, ibig sabihin, ilang paa yun? Mahigit 200 paa. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, I tell you, everyone who acknowledges me before others, the Son of Man will acknowledge before the angels of God. But whoever denies me before others will be denied before the angels of God. Everyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven. But the one who blasphemes against the Holy Spirit will not be forgiven. When they take you before synagogues and before rulers and authorities, do not worry about how or what your defense will be, or about what you are to say. For the Holy Spirit will teach you at that moment what you should say. Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Mayroon pong isang taga-Mandaluyong ang lalaki, no? Gusto niyo po kasing maging masaya. Sabi niya, nalulungkot ako, gusto kong maging masaya. Gusto ko may pet ako, alaga, pet. Gusto ko yung kakaibang pet. So naghanap po siya ng isang pet shop until may nakita siyang isang pet shop na kakaiba ang itsura sa labas. Pinasok niya. Naghanap siya ng kakaibang pet. Gusto ko yung kakaiba. Hindi yung pangkaraniwang aso o pusa. Iba. Kasi gusto ko masaya. So sabi na may-ari, tama-tama po, meron ako dito. Meron ako ditong daga. Daga na nagbabasketball. Ayan. Ay, tama-tama kasi yung aming mission station priest na si Father Marty ay nasa finals na on Monday sa basketball league, no? Sa mga pare sa buong Sige. Kaso nung nilabas, nakita niya, naku, mahirap pala ito. Pag pinasahan ko ng bola, baka mapipi ito, mamatay pa. Ayoko niyan. Wala ko bang iba? Ito ho. Sige, baka gusto niyo ito. Naglabas ng garapon. Alam niyo kung nasa loob ng garapon? Centipede, alupihan. Nakakita na ba kayo ng alupihan? Ano itsura ng alupihan? Maraming paa. Ang daming paa nun eh. Ang pinakamababang bilang doon, mga 15 pares. Pero karamihan dyan, mahigit 100 pares. So, ibig sabihin, ilang paa yun? Mahigit 200 paa. Ang maganda po dito, ang sabing gano'n, ang maganda po dito, ito'y nagsasalita. Nagsasalitang alupihan. Ayan, ano? Ganun ba? Sige, kukunin ko. Sa bahay, may makausap man lang ako. Ayan, ano? So, dinalangay niya yung kanyang, ito makapagbibigay ng kaligayahan sa akin. Ang nagsasalitang alupihan. Ayan, ano? Tama-tama, no? The following day, Novena Mass. Doon sa Saint Pope John Paul II sa Villa. Ay, naku, kinausap niya maagang-maaga. Ayan, sabi niya gano'n. Ayan. Halika na. Sabi ko, gumising ka na. Magsisimba na tayo. Aba, yung alupihan gumagalaw, pero parang ayaw magsalita. Sandali, ba't ayaw magsalita? Akala ko binagsasalita ito. Naghintay siya ng ilang minuto, bumalik siya. Gising na, alika na. Aalis na tayo. Magsisimba na tayo dito sa kay Father Marty. Yan, ano.
Hindi na naman nagsasalita. Akala ko ba nagsasalita ito? Naghintay pa siya ng ilang minuto, binigyan ng pagkakataon. Ano? Bumalik na naman siya, galit na. Ano ka ba? Binilip kita, mahal-mahal mo. Hello, hindi ka makapagsalita. Abay, aalis na tayo. Ay, biglang nagsalita. Alam mo, sabi ng alupihan, nung una mong sinabi sa ating aalis tayo, narinig na kita. Pero maghintay ka, nagsasapatos pa ako. Inaasahan mo bang umalis agad yun? 100 na sapatos yun. No? Ay, tahanin yan. Minsan po ay may mga gano'n, no? We insist. No? May mga pinipilit tayo. No? Sa usapan, sa diskusyon, no? Sa mga pag-uusap. No? Minsan, dumarating pa yung punto, umiinit ang ulo natin. No? Hindi nagkakaunawaan. Susunod na meeting, hindi napupunta yung isa. No? Kung pumunta yan, tahimik na doon sa isang sulok, sa isang tabi, ayaw na niya makipag-usap. Nagkasamaan ng loob, ika nga. Di ba? May ganun, ano? Alam nyo sa Ebanghelyo, nung sinabi po sa Ebanghelyo that everyone who acknowledge me before others, the Son of Man will acknowledge before the angels of God. Papaano po ba natin, how do we acknowledge God? If I may ask you now, how do you acknowledge God? Sige nga, tanongin niyo yung katabi ninyo. Paano mo ba ina-acknowledge ang Diyos? Paano? Ano ba ang Tagalog na acknowledge? Sorry, I really find it hard to Tagalog things, right? Acknowledge. Paano ka ba nagiging, paano mo pinakikinikilala, pinapakita sa buhay mo na kinikilala mo ang Diyos na si Jesus? Ayan. How do you acknowledge God? By putting a crucifix, maybe? No? By preparing an altar sa bahay, paglagay ng palaspas sa pintuan, ano pa? Paglalagay ng rosary bracelet, ring rosary, ano pa? We bring Bible. Tama, no? Pwede, no? Ano pa? How do we acknowledge God? Nagsisimba tayo. No? Nagsisimba tayo. No? Sumasama tayo sa mga activities. Sa mission station natin. Ano pa? Pinaglalaban natin. May krus, may groto dapat dito sa kantong ito. Yan. Walang makatatanggal ng grotong ito. Gusto ko may groto dito. Para nagdadasal ng tao. Ayan, ano? So magagalit ka na. No? And how do you acknowledge God? How do you acknowledge God? Alam nyo, ipinakita ni St. John Paul II how to acknowledge God, yung ating minamahal na patron. Yan ang kwento. Pagkatapos ng World War II, still ang Poland po, na kung saan at that time si Pope John Paul II ay Bishop Wojtyła pa. Obispo pa siya noon eh. No? At that time. At yung Poland ay nasasakop ng komunista. Di ba? Mahirap eh, no po? Nung nagkaroon ng World War, ang isa sa mga pinaka-devastated na bansa sa buong mundo ay Poland. Talagang marami pong nasira at namatay dyan. Ano po? So, ang Poland at that time ay nasa ilalim ng komunista. At si Bishop Wojtyła, si Pope John Paul II, ay naroroon. At nag-request siya dun sa Communist Party, dun sa ruling party. Sabi niya, gusto kong maglagay ng simbahan, no? Doon sa lugar na tinatawag na Nova Hotus. No? Nova Hotus ba tawag doon? Sa lugar na tinatawag na Nova Huta, no? O Noah. No? Kasi yung W kasi V, no? Nova Huta. Isang lugar po iyon. Doon sa eastern part ng Poland. Gusto ko magkaroon ng simbahan dito para sa mga tao. Ayaw pumayag ng mga ano. Siyempre, komunista eh. No? Umulit na naman siya, nakiusap siya, pwede mo magtayo tayo ng simbahan. Ang sabi sa kanya ng komunista, hindi pwede. Yung lugar na iyan ay nakalaan para sa mga manggagawa, yung mga steel workers at that time, manggagawa ng bakal. Kasi yun ang gusto nila yung lugar na iyon. So si St. John Paul II, nabigo na naman. Makailang ulit siya na nagsusumamo
nakulitan na. No? Nakulitan na yung komunista. O sige, magtayo ka na dyan. Diyan na, pero pinakadulo, pinakaside, pinakatabi. Alam nyo, nakitaan si St. John Paul II o si Bishop Wojtyła ng kahinahunan. Kahinahunan. Hindi siya nag-alsa. No? Hindi siya gumawa ng propaganda against the communist rule at that time. Bagkus, lagi siyang sumasalang sa isang dialogue. Lagi siyang nakikipag-usap. No? Hindi siya nag-steer ng tao para mag-alsa to resort to violence. No. Division, polarization doon sa lugar. No. Mas pinili ni Bishop Wojtyła na makipag-usap. Sabi nga, mas gusto niya na isabuhay yung hamon ng Ebanghelyo na mahalin ang iyong kaaway. To love your enemies. All through the process, wala siyang ginawa to go into a dialogue. Kahit paulit-ulit siyang binibigo, hindi siya nag-init ng ulo, hindi siya naggalit, bagkus na natiling mahinahon at bukas sa pakikipag-usap. Hindi niya pinag-init ang ulo ng mga tao, pinag-alsa ang mga tao, bagkus na natili siya sa proseso. To love your enemies. At ganoon na nga po ang nangyari. Pagkatapos po noon, ang mga tao unti-unting nagbigay. Unti-unti. Hanggang sa nakabuo na ng isang simbahan. Doon sa Nowa Huta, the eastern part of Poland. Nakagawa ng simbahan. I think parang magpapagawa tayo yata ng simbahan dito, no? Tama ba? Katedral yata. Ewan ko. Parang... siguro in the near future yan, ano? Pero yun ang nangyari. Ano pinakita ni anong nakita natin kay St. John Paul II? He acknowledged God. He acknowledged God by not insisting on what he wanted, not primarily on insisting to have a church, but he acknowledged God through witnessing. Kung papaano maging maginoo, mahinahon, kung papaano makipag-usap, makiusap, kung papaano manatiling in control of himself, in control of his emotions, na natili siya even in the face of his enemies. Kahit dun sa mga kaaway, sumusupil sa pananampalataya niya kay Kristo, naging gentleman siya. Ipinakita niya ang pagiging Kristiyano. Acknowledging God means exhibiting an attitude, a character befitting of a Christian. Ipinapakita yung magandang pag-uugali. More than anything else. More than the crosses. More than the rosaries. More than the Bibles. I'm not saying na huwag kayo maglagay no. No, I'm not saying it. But I'm saying, more than the rituals, the symbols that we carry, yung ugali, the character na sumasalamin sa character ng ating Panginoon. That's acknowledging. Amen? That's acknowledging. At that is a very relevant na challenge sa atin. No? Especially na ang ating community has just started. We were just born. Wala pang isang taon. Actually, ngayong month na to, October. Tama ba ako? When you receive, Father Martin, receive the appointment dun sa Lay Formation Center, I was there to witness, no? That there will be such a station, a church, a community, na St. John Paul II Mission Station. We are now, although matagal na po itong Villa San Miguel, but iba po itong mission na ating sama-samang hinaharap. To really form and build the community, a body of Christ. And as we all know, yung kagaya ng sinabi natin sa ating tema, yung pakikipag-isa.
pakikilakbay. Yaan, kakailanganin natin ang isang karakter o ugali na sumasalamin sa karakter ng Panginoon para magkaroon tayo ng pagkakaisa at pakikipaglakbay. No? Ako na-excite sa inyo. Alam niyo po yun. Ako ang na-excite sa inyo. The whole Archdiocese of Manila actually is excited to see how this community will take this course of building a body of Christ. A Christian community. We are all excited. Ako po excited sa inyo. And alam po ninyo, maraming sorpresa ang Panginoon. Maraming sorpresa. Of course, itong community doon sa Villa San Miguel, you have been always surprised. No? Maraming sorpresa ang nangyayari dito, no? In history. But this time is different. Together with Father Marty, makikita nyo, masusurpresa kayo ng Panginoon. But ang kailangan lang po talaga, yung we guard ourselves. We guard ourselves from deviating from the character befitting of a Christian. Bantayan natin ang ating sarili. Kahit ano mangyari, kahit magkaubos-ubos ang pondo, kahit magkagulo-gulo, magkamali-mali, kahit ba magkalat-kalat tayo dito, basta ang mahalaga, we are preserving a Christian character. Sabi nga sa simbahan, hindi kailangan ng magaling. Ang kailangan sa simbahan ay taong marunong makipagkapwa-tao. Ano, di ba? Ganun yan eh. Sabi sa amin, nung sa seminary ako, when I was still in the seminary, my rector was Bishop Milo Vergara. Sabi ni Bishop, sa simbahan, pag naging parish priest kayo, punta yung simbahan, hindi nyo kailangan na magaling. Kasi skills na pag-aaralan yan. Kailangan nyo yung may karakter na tao. Kasi pag yun ang mahirap hanapin, hindi yung basta-basta nabibili kung saan-saan. Yung tamang pag-uugali, tamang marunong makipagkapwa-tao, alam yung salitang paggalang, pakikiusap, pakikipaglakbay, patience, understanding. Yan ang kailangan ninyo. Kapag doon may character, yung inyong mga kasama sa simbahan, everything else will follow. Amen? Yun ang pinagsusumikapan natin. Let us take this challenge of acknowledging God before the world, that He may acknowledge Him, that He may acknowledge us before the angels in time. Let us all exhibit a character, a person that reflects the character and the person of Jesus. Na nakita natin, napakaganda, sinasalamin din po ng ating minamahal na patron na si St. John Paul II. Amen.